good morning mga katiwala. Aldaw din Martes, madya po, kabugabos, iniimbitaran ko kamo makisumaro di kisa sa tuyang pagtiripon sa pagurong-urong kan tataramon dan sa tuyang kakurangan paghinanyo kan sa iyang tingog, paghagad din kusog, ngaling maging pusog an sa tuyang pagtupon. Tanganing padagos ko kitang mabuhay sa giya asin inspirasyon ni mahal na Diyos. Kaya pinupunan ko niya to an sa tuyang aldaw sa Diyos bago ang gabos. So punan niya to mga katiwala, ining mga nakakaibahan tadigdi sa tuyang live streaming, digdi sa tuyang Facebook page, kasi nagdadagog sa tuya sa radyo, nagdadalan sa TV, madyan na po kamo punan niya to ining sa tuyang pagtiripon sa paagikan pag-awit kang Holy Spirit. Sa ngaran ka nama, kang Aki, kasing ka Espiritu Santo. Amen. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of souls. Lord, let your sweet healing power touch us and make us whole. Glory be to the Father. Glory be to the Son. Glory be to the Spirit, now and forever. Amen. Sa ngaran ka nama, Aki, asin ka Espiritu Santo. Amen. Manyan mga katiwala, pinanyugon po niya to ang mga babasahon sa aldaw na ini, aldaw ni Martes, nasa apat na simana na po kita kan panahon ni na Kwaresma. Anenot na babasahon, ginuno sa libro ni Propeta Ezekiel, Kapitulo 47, versikulo 1 hasta 9 hanggang 12. Ibinalik ako kananghel duman sa tatakan templo, asin igwa dumanin murabod nin tubig na hali sa iraro, nagbubulos pasirangan. Ulit ang templo nakatubang sa sirangan. Ang tubig nagbubulos hali sa tuong gilid kan templo sa ibaba kan altar. Pinaluwas niya ako sa amihan na pintuan, asin nilinibos sa luwas sagkod sa sirangan na pinto na pinagbubulusan kan tubig sa tuong gilid. Ang anghel, daraan pang sukol, nagpasiring sa sirangan asin nagsukol nin 1,000 dangaw, pinadakit ako sa tubig asin iniabot sa buko-buko. Nagsukol giraray nin 1,000 dangaw, giraray pinadakit ako asin ang tubig abot na sa tukod. Nagsukol liwat nin 1,000 dangaw, asin pinadakit ako, ang tubig abot na sa habayan. Nagsukol nin sarupang 1,000 dangaw, ang tubig naginang salog na daiko na nadakit. Ang tubig buminaha asin huminararong, saro ng salog na dai madadakit. Danga nagsabi sa ko, na hiling ko mo, aki nin tawo, dinara ako sa harayo, dangan ibinalik ako sa pangpangkan salog. Pagbalik ko, igwanan nin dakol na kahoy sa magibong na pangpang, sinabihan ako, ang tubig minabulos, pasiring sa sirangan, sagkod sa araba. Asin paglaog sa dagat, ang tubig kan dagat magiging managom. Minsan saen magbulos ang salog, mabubuhay ang gabos na yaon dyan sa iya. Ang mga sira madakol, ulit sa inman magbulos ang tubig na ini magtataonin buhay. Sa magibong na pangpangkan salog matubo ang gabos na kahoy na nagbubunga, ang sa indang mga dahon dain magluluyos, asin dain mawawa ranin bunga. Magtataonin managom na bunga bulan-bulan. Ulita ang tubig na ini gikan sa templo. Ang sa indang bunga marahay nakakanon, asin ang sa indang mga dahon magagamit sa pagbulo. Mga katiwala, ang tataramon need kakurangan.
Salmo, ang simbag, ang mapangyariho na Diyos, uya sa to, ang Diyos ni Jacob, iyo ang sa tong paalawan. Ang Diyos iyo ang sa tong paalawan, asin sa tong kusog. Tanay niya tong parasurok sa mga kasakitan. Kaya dahil kita matatakot, minsan ang daga matanyog, asin ang bulod, makabuntog sa kadagatan. Simbag, ang mapangyariho ng Diyos, uya sa to, ang Diyos ni Jacob, iyo ang sa to, paalawan. May sarong salog na nagpapaugma sa syudad ni Diyos. Ang Diyos yaon sa syudad, asin dai ini matatanyo, tatabangan siya ni Diyos, pagsubang kan kaagahon. Simbag, ang mapangyariho na Diyos, uya sa to, ang Diyos ni Jacob, iyo ang sa to, paalawan. Ang Diyos ning mga hukbo, yaon sa kaibahan ta, ang Diyos ni Jacob, iyo ang sa tong parasuro. Madya, ilganindo ang mga ginigibo ning kagurangan, ang mga ngangalasan na ibinugtak niya sa dagat. Simbag, ang mapangyariho na Diyos, uya sa to, ang Diyos ni Jacob, iyo ang sa tong paalawan. Ngunyan, mga katiwala, iniimbitaran ko po kamo na sa tuya ng inanyugon ang Ebanghelyo para sa aldaw na ini Martes. Ebanghelyo na sinurat ni San Juan, Kapitulo 5, versikulo 1 hasta 3, versikulo 5 hasta 16. Ang mga Hudiyo may pinagselebrar na sarong pintakasi asin si Jesus nagtukad pa Jerusalem. Duman sa Jerusalem, harani sa pintuan kan mga karnero, may sarong tangke na sa Hebreo inaapod Bethsaida. May 5 portiko o balkon, asin duman nakahigda, dakol na managhihelang mga buta, mga pilay, asin mga paralitiko. Sa mga yaon duman, igwanin sarong lalaki na naghihelang, matulong pulo may 8 taon na. Ininahiling na Jesus na nakahigda duman, asinamasdan na haloy nang naghihelang. Inapot na Jesus, gusto mong maumayan? Ang naghihelang nagsimbag, kagurangnan mayo, nin mabuntog sa ko sa tangki sa oras ng tubig, hinihiro. Pagrani ko, igwanin ni naiinot sa kuya. Si Jesus nagsabi sa iya, bumangon ka, darahaan sa imong higdaan na sinlakaw. Tulos ang lalaki narahay, pinaasanan sa iyang higdaan na sinaglakaw. Ulitaal daw na Sabado, ang mga Hudiyo nagsabi sa lalaking narahay, Sabado mo niyan, gay tugot sa ibo na magpaasan kan higdaan. Ang lalaki nagsimbag, ang nagbulong sa ko, nagsabi na paasanon ko ang higdaan asin maglakaw. Daimidbid kang lalaking narahay, kung sisay ito. Ulita si Jesus nagtago sa mga tawong yaon duman. Pagkatapos, nagkahilingan sila ni Jesus sa simbahan. Si Jesus nagsabi sa iya, marhay ka na, dai ka na magkasala, ibaad kun urog na makuri ang mangyari sa imo. Ang lalaki nag-usip sa mga Hudiyo na si Jesus, iyo nagbulog sa iya. Iniyan dahilan, kung ta daw tabuot siyang pasakitan kan mga Hudiyo, ulita nagbulong siya sa aldaw na Sabado. Mga katiwala, ang marhay na bareta kan sa to kakuranga. Good morning po, mga katiwala. Welcome po sa tuyang programa, lalong-lalo na itong mga nagbubukas pa lang Pansaydag Radio, Pansaydag TV, kasi kunyan sa mga nag-aantapay sa tuya, digdi sa tuyang Facebook page, pakikailing sa tuyang Facebook live streaming. Welcome po sa tuyang kapos. Kana ko aki pang padit ang perming na dadagong kong hapot sa mga tao. Iyo po ang hapot na ika ngayang Father, paano ngaya ika pagurang mo? Wala ka man ngayang pamilya, wala ka man ngayang mga akil. They are asking about sort of what security will you have when you grow old? Pag kitagurang na ano man ang gadang asigurasyon na igwang maataman sa tuya. Igwanin mga tawong magmamakulog sa sato. Sabi nga ni kayan, unhappy is a sick person. Lalo-lalo na kung siguro kita naghihelang na pagurang niya to, with no one to attend to his or to her needs. Mamundoon na ang magiging buhay nin sarong naghihelang kung mayo nin maatindir sa saya. Lalong-lalo na kung dai naman na
giging instrumento tanganing mais ang sa tuyang burden. There is no one else to ease the burden and help ease the burden of suffering. Aron baga dara kan sa tuya kahilangan. Iyan ang retrato, mga katiwaga, ang istorya sa tuyang Ebanghelyo. Istorya ng isang lalaki who has been sick for 38 years. Kaluyon siyang nagmamaot din kabulungan. Anagad mayo man lamang, maski gusto ko niyang marahay, mayo man lamang na madara sa iya. Duman sa sabihon ta, miraculous pool. Nobody was there to help. Mayo na magtatabang, mayo ni nagmamaot. Each one was preoccupied with his or her own sickness. They could not spare any sympathy to him. Pagurang sa mga akit mo, may kanya-kanyang buhay, sibot sa kadakong na preokupasyon. Mayo din panahon tanganin mo katama, tanganin mamahulog sa sayo. Hindi ang sitwasyon kay ining lalaki, helpless situation. But in the gospel, magayon na manutaranta. Duman sa sitwasyon na ito, dyan sa sitwasyon na yan, nag-abot ang sa itong kagurangan. Jesus comes to the rescue. Magayon ining rumdumang tama sa mga siring kaining panahon, makasiring kaining pagmati, minaabot sa buhay niya to sa itong kagurangan. Kaya ako sa parte ko, permi kong simbag sa mga hapot na siling kaiyan sa paano ka na ngayon pag-ura mo, sisay makataman sa iyo, sisay makalaga sa iyo. Ang permi kong simbag, yaon ang sa itong kagurangan, ang kaibuhan tanang magsanit kita sa iyo. Totoo mananggat, digdi sa Ebanghelyo, it was that very moment na uminabot ang sa itong kagurangan. He passed by and took pity on this man. As in, maski na nga ni Sabado ito, daing Sabbath prohibition that impeded Jesus from helping this man. Mga tugang, as in mga katiwala, we need more Jesuses around us for people to feel secure in their needs. So, yan na mga panahon, kay puhin tanin kadakol na Jesus sa tao. Ang mga tao mamatay aninda at asigurasyon, proteksyon